Tay, pwede ka bang mag-testimony, ng mic para po marinig po namin ang boses mo? Baka po may pagpapasalamat kayo ni tita, diyaan po. Mahina signal, nasa van po ako. Ay, mukhang papunta na po si Tita Baby. Ingat po, tita. Ay, so, si Tatay Adilberto, pwede po ba tayong mag-testimony, tay? See you soon. Yes, praise God. Thank you, Lord. Ayan. Ay, mukha rin may ginagawa po si Tito Edelberto. Ano lang po, yung kahapon po na may birthday si Tito Arnel. Tito, ano pong pagpapasalamat nyo kay Lord? No, Tito, andyan ka po ba? Ayan pala. Ay, o si Tita na lang. Tita, pa-open po ng mic. Nakamute. Ayan. Po, Pastor. Ikaw na lang, Tita, mag-testimony kung wala pa po. Po, thank you po kay Lord sa buong linggo na kalakasan po, tapos sa pagtaguyod nga po ni Lord araw-araw. Thank you din po ako kasi nag-birthday nga si Arnold, dagdag buhay po, dagdag 1 taon po. Ilan taon na po si Tito? 48 po. Wow, batang-bata. Tapos po. 38. Din po ni Lord sa mga pangangailangan na yun. Thank you po kay Lord. To God be the glory po. Ayan, praise God. Ayan, so thank you very much po sa ating mga nag-testimony po. And we believe, di ba, marami pong mga ginagawa po si Lord sa atin sa araw-araw. And naniniwala po tayo na magtutuloy-tuloy ito habang siya po ay buhay. Ayan, thank you so much, Tita. Tita Lori. Regards po kay Tito. And belated happy birthday. Ano? Ayun na pala si Tito. Tito, ano pagpapasalamat nyo kay Lord? Happy birthday. Salamat po kay Lord sa pagpo-provide niya po ng mga pangangailangan po namin sa araw-araw po, sa kalusugan, sa kaligtasan po, sa dagdag po na taon sa buhay ko po na binigay po ni Lord sa amin. Kung may nagkakasakit man po, hindi po malala, ubusipin lang. Pero gumagaling din naman po. Saka yung paggabay niya po sa pagbiyahe ko sa araw-araw po pag napasok po ako ng madaling araw. Yun lang po. To God be the glory po. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Tito Arnel. Happy birthday po ulit, Tito. Ayan, Thank you po. so, yan, God bless po. Ayan, so ngayon po ay na po tayo sa ating Word of God. Ayan, so wait lang po Ayan, share nyo lang po ang ating para po mas marami pong maka-join. Ayusin ko lang po ang ating PowerPoint. Ayan. Ayan. So, ang i-share ko po sa inyo ay patungkol po sa lies we often believe from the enemy. Ayan. So, alam na alam naman po natin na sa Word of God ay in-reveal o in-expose po ng salita ng Diyos na ang kaaway po, si Satan po, di ba? Ang demonyo, isa pong sinungaling. And there are times, minsan nga po madalas, tayo po meron po tayong mga bagay na pinapaniwalaan na sinasabi niya. And ngayong gabi po na to, ano po yung mga kasinungalingan po na yon na madalas pinapaniwalaan natin nang sa gayon ay maiwasan po natin. So bago po ang lahat, pray muna po ulit tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. And dalangin nga po namin na kahit online Bible study po ito ay tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaisa. Unite po kami, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon, Lord God, na tulungan mo po kami na itaas ang iyong pangalan. Tsaka thank you, Lord God, dahil malaya po kaming nakakapakinig ng salita mo, Panginoon. Kaya I pray na tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan po ito. Dalangin ko, Panginoon, na puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa mo sa amin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na dapat naming isapamuhay, Panginoon, in the name of Jesus. Dalangin ko nga po, palain mo po ang lahat ng mga participants, ang lahat po ng mga nakikinig, sampu, Panginoon, ng aming mga pamilya at mga kasama sa buhay. Ingatan mo po, Lord, yung mga nasa biyahe po,
pauwi pa lamang. And dalangin ko nga po, Panginoon, na ikaw yung maglinis ng kanilang mga daraanan, Lord God. Kami naman pong mga nakauwi na at mga nasahanan, tulungan mo po kami na maging attentive, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Gawin mo pong mga matabang lupa ang aming mga puso, pagtataniman ng iyong mga salita. Kaya thank you very much, Lord, sa katagumpayan ng araw po na ito, Panginoon, at salamat po sa pag-aayos mo po ng mga signal namin, Panginoon. Ay, huminto na rin po yung ulan para makauwi na rin po yung iba, Panginoon, na nasa trabaho pa po. Kaya thank you very much, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po, lies we often believe from the enemy. So, sa introduction po natin, ang sabi nga po dyan sa verse po natin, di ba, na ang demonyo a liar and the father of lies. 'Di ba? Siya daw po ang ama ng kasinungalingan. So kasi alam naman natin, 'di ba, na Jesus is the truth, ang Diyos natin, ang Diyos ng katotohanan. Ngayon may kontrabida, 'di ba? At yun naman yung tatay, 'di ba? Ama ng kasinungalingan. And alam naman natin 'yon na si Satanas 'yon, 'di ba? Meron siyang mga sinasabi sa atin na akala natin totoo pero hindi talaga. And mamaya sasaliksikin natin sa Word of God ano yung mga kasinungalingan na yon. And sabi nga, ang number one daw o numero unong weapon ni Satan laban sa atin ay walang iba kundi deception. Ang ibig sabihin ng deception, ito po yung pandaraya niya o dinadaya niya tayo sa mga pagkatao natin, identity natin o mga bagay-bagay. 'Di ba? And sabi nga, he distorts truth to destroy identity, steal purpose, and kill hope. Minsan o madalas, ninanakaw niya nga po o minsan nililiko yung katotohanan para sirain po yung identity na meron tayo, nakawin yung layunin o purpose ng Diyos po sa atin, at pinakamalungkot po dyan kapag napapatay niya po yung ating pag-asa. Kaya nga po mahalaga na malaman natin to para maiwasan po natin yung paniniwala sa mga kasinungalingan na yon. Just like in the Garden of Eden, 'di ba, sa kay Eva at Adan, 'di ba, he's still whispering lies today. Naalala niyo po yung nangyari kay Eva, 'di ba? Totoo naman talaga na 'yon, yung yun nga, kumbaga parang pinagbawal na kainin yung bunga ng pagkaalam at mabutit masama, pero dinidistort nga kasi ng demonyo 'yon, kaya ang ending, 'di ba, napaniwala si Eva na sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng pagkaalam ng mabutit masama, eh magiging Diyos o mapapabuti sila. And many of us, 'di ba? Many of the Christians o kahit ang mga tao ay nabibiktima pa rin, 'di ba? Ng kasinungalingan ng demonyo na 'yon, 'di ba? Kaya ngayong gabi na ito, in Jesus name, magwawakas po yung paniniwala natin sa mga kasinungalingan ng demonyo. Kaya umpisahan na po natin. Ang goal po nito to expose the lies of the enemy and replace them with God's truth. Ayan, i-expose natin ano nga ba yung mga kasinungalingan na yon ng kaaway at ano ang pwede nating ipangpalit, 'di ba, na na sinasabi o salita ng Diyos regarding those. Okay? So unang lie na pinapaniwalaan minsan natin na galing sa kaaway is yung you are not enough. Ayan, minsan o madalas naniniwala tayo na parang inadequate tayo o hindi tayo sapat, 'di ba? Minsan iniisip natin kawawa tayo, minsan iniisip natin hindi tayo maganda, hindi tayo pogi, 'di ba? Wala tayong kakayahan at 'yan ang isa sa mga kalingan ng demonyo. Kung 'yan ay iniisip mo o 'yan ay nasa puso mo, 'wag mo nang paniwalaan 'yan kasi it's a lie, 'di ba? Hindi totoo na are not enough. Ang totoo, 'di ba, itong verse na to. Sabi ng Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Kaya magmula po ngayon, 'wag mo nang ida-down yung sarili mo, 'wag mong lalaitin, 'wag mong sasabihan ng masama, 'wag mong curse, 'di ba? Kasi ang totoo, you are fearfully and wonderfully made. Maganda ka, pogi ka, 'di ba? Sapat ka, 'di ba? Sa paningin ng Panginoon. Actually, yung mga standard o sinasabi ng mundo gaya ng galing, gaya ng gandahan, gaya ng kamatyuhan, kaseksihan, lahat po 'yon standard lang ng mundo 'yon. Minsan nagkakaroon tayo ng standard na kung sino ang ganda, sino ang pogi, sino ang pangit, 'di ba? Kasi merong dinikta na ang mundo kung sino ang maganda, sino ang sexy, 'di ba? Kagaya ng mga nakita natin sa telebisyon
Ang kailangan, ang maganda ngayon, operada. Kailangan, ang maganda ngayon, maputi lang. Paano naman yung mga maiitim o morena? Ibig sabihin ba nun, pangit sila? 'Di ba? Ang mga magaganda, ang mga pogi, dapat matatangkad. Dapat kasama sa mga beauty contest, 'di ba? Which is, alam nyo, dinidistort ng kaaway o ng mundo ang pagiging standard ng fearfully and wonderfully made. Kaya magmula po ngayon, huwag nyo nang paniniwalaan na kayo ay not enough. Kasi sabi nga, the enemy tells us we are worthless, inadequate, or unlovable. 'Di ba? Minsan sinasabi niya sa atin, hindi ka sapat, 'di ba? Wala kang kwenta o wala kang halaga, 'di ba? Unlovable, hindi ka pwedeng mahalin, 'di ba? Yan ang sinasabi ng mundo. And this lie breeds insecurity, envy, and comparison, 'di ba? And madalas nagbubunga po yan ng pagiging insecure. O kaya naman naiinggit ka, o kaya naman nako-compare mo ang sarili mo sa iba. And alam nyo, kapag po tayo insecure tayo, naiinggit tayo o kino-compare natin yung sarili natin sa iba, hindi tayo nagiging masaya. Kasi bakit? Instead na nakikita natin yung blessing, yung ginagawa ni Lord sa atin, sa mga buhay natin, nakafocus tayo sa iba. Nakafocus tayo sa ginagawa ng Lord sa iba, nakafocus tayo sa itsura nila, 'di ba? Samantalang tayo, sinasabi ng Panginoon sa atin, mahal niya tayo po ay maganda, tayo po ay may pag-asa, sapat tayo, 'di ba? Kaya naman, wag na wag po natin papaniwalaan yon. Kasi ang totoo, ito yan. Ang katotohanan dito, ito yung isulat nyo, ito yung tatandaan nyo. In Christ, we are more than enough. Diba? Amen? In Christ, we are more than enough. 2 Corinthians 12:9, tsaka Philippians 4:13 ang nagsasabi niyan. Talagang ang Bible, lagi niya tayong ini-encourage, lagi niya tayong kino-comfort. Ang Bible, pag nabasa mo ang Bible, hindi ka ida-down yan. 'Di ba? Sasabihin lang niya ng kasalanan mo, ang katotohanan, pero hindi ka kakawawain o alam niyo yun, ibubuli ng Bible. Sabi nga, our worth is defined by the cross, not by culture. Pero some of us, nakadepende tayo sa kultura, 'di ba? Sa kultura ng mga ng Pilipinas, sa kultura nyong mag-anak, sa kultura ng inyong barangay, 'di ba? Lalong-lalo na minsan, kaya nga tayo, yung ibang mga tao ayaw umattend ng mga family reunion o kaya naman reunion ng mga magkakabatch sa klase, 'di ba? Bakit? Kasi kapag kunwari reunion, hindi ko naman sa nilalahat, pero pag generalize mo, pag kasi reunion, 'di ba? Minsan mga paangasan at payabangan diyan, 'di ba? Bilangan ng kotse, kung ilan na yung kotse, bilangan ng property, bilangan ng mga ilan na yung magagandang anak, ilan na yung mga anak na pogi, 'di ba? Kumbaga parang minsan nade-define tuloy tayo ng kultura na meron tayo. Kunwari sa pamilya nyo, kumbaga parang ang kultura, pataasan lagi ng grades. Kailangan ang grades hindi bababa ng 98, hindi bababa ng 95. Kaya minsan maging 94 ka lang, 93 ka lang, tingin mo tuloy sa sarili mo, kawawa. You are not enough, ba? Pero tatandaan natin, our worth is defined by the cross, not by culture. Kaya nga i-type natin by the cross. I-type natin sa comments makikita na mahalaga ka. Bakit? Kasi dahil namatay si Jesus, binigay ni Jesus yung buhay niya sa iyo, it means, 'di ba, na mahalaga ka. Mahal ka niya. Kasi kung hindi ka mahalaga, kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi niya kailangang gawin 'yon. Okay? Kaya tatandaan natin, our worth is defined by the cross, not by culture. Okay? Kaya tingnan niyo to si Gideon sa Judges 6, he thought he was the least. But God called him a mighty warrior, a mighty man of valor, di ba? Kagaya ni Gideon, nung tinawag siya ni Lord, akala niya hindi siya karapat-dapat, di ba? Akala niya hindi siya karapat-dapat doon sa calling. Sabi niya, siya daw ang pinakalas at kalis sa kanila. Pero isipin yung maigi, ang tawag sa kanya ng Diyos, wala pa man din, wala pang nagagawa si Gideon nung time na yon, ay mighty man of valor na agad. Kasi alam niyo po, sa konsepto at prinsipyo at perspective ng Diyos, ganun na tayo. Ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi yung past natin, kundi ang nakikita niya yung destiny natin, yung future natin, di ba?
Kaya kung ikaw ang nakikita mo ngayon, yung present na kalagayan mo, nakala mo wala ka, nakala mo hindi mo kaya, ngayon lang yan. Kasi ang nakikita sa iyo ng Diyos, yung future mo, yung good future, yung magandang destiny mo. Kaya again, wag mong sasabihin na you are not enough, 'di ba? Kasi sa paningin ng Diyos, you are more than enough. Amen? Ayan. Kaya ang application na to, start declaring God's word over your identity daily. 'Di ba? Nung linggo, sinabi natin yan na wag mo nang ida-down yung sarili mo. Kailangan, kung ginagamit mo yung term na I am, salita ng Diyos yun, pangalan ng Diyos yung I am na yon. Kailangan, wag mo sasabihin, I am weak, I am sick, I am ugly. Ang sabihin mo, I am blessed, I am fearfully and wonderfully made. I am triumphant, I am victorious. 'Di ba? Dapat panay positive. 'Di ba? I am effective, I am powerful, I am anointed. Dapat laging ganon. Amen? I am healed, I am healthy, I am strong. 'Di ba? Mas nakakabuhay, mas nakakatuwa, mas nakaka-touch, 'di ba? Pakinggan. Kasi 'yon ang sinasabi ng Word of God at ng Diyos sa atin, 'di ba? Tumapat ka sa salamin, sabi mo, I am pretty, I am beautiful, I am handsome, 'di ba? Kasi kung walang magsasabi sa iyo niyan, sino pa? Pero yun nga, sabihin natin sa sarili natin yan. I-bless natin, di ba? Pag may exam ka, gagawin ko na po. Pag may exam ka, ang sabihin mo, kaya ko to in the name of Jesus. Pero syempre, mag-review ka. Di ba? Pag nagtatrabaho ka, sabihin mo, i-declare mo, di ba? I am successful. Magagawa ko ang lahat, di ba, ng bagay in the name of Jesus. Okay? Kasi yun ang sinasabi ng Word of God sa atin. Pangalawang kasinungalingan, God has forgotten you. 'Di ba? There are times na naniwala tayo na parang kinalimutan na tayo ng Diyos. Lalong-lalo na kapag may minsan nalimutan na tayo. Kapag minsan nakikita mo yung katabi mo may answered prayer na, samantalang yung iyo iniintay mo pa, parang feeling mo nalimutan ka na left out na tayo o iniwanan tayo ni Lord o ni Lord, hindi ka na niya mahal. Pero hindi po yan totoo. Kasi sabi ng Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast? At kung magkagayon man, makalimot man yung nanay na yon, still ang Diyos, sabi diyan, I will not forget you. Amen? Hindi daw tayo makakalimutan ng Panginoon. Oo, ang magulang, ang earthly parents, 'di ba? Minsan nagagawa nila 'yon, pero ang Diyos na mismo ang nagsabi, siya hindi niya tayo malilimutan, 'di ba? Isipin niyo maigi kung ang Diyos makakalimutin, 'di ba? Baka magulat tayo, walang sinag ng araw. Ay, walang araw ngayon. Ay, nakalimutan ng Diyos, 'di ba? Ay, walang hangin ngayon. Ay, nakalimutan ng Diyos. Pero makikita natin, 'di ba? Sa lahat po ng creation at sa lahat ng provision ng Diyos, na hindi niya tayo kinakalimutan. Amen? Amen. Sabi nga dyan, the enemy wants us to abandon in our trials. Lalong-lalo na kapag may mga problema tayo. Gusto ng demonyo, akalain natin na tayo po ay pinabaya at iniwan na ng Diyos. 'Di ba? Sabi, when prayers seem unanswered, we question God's presence. Umamin kayo, minsan, kapag feeling natin hindi pa na-answer yung prayers natin, akala natin wala na yung presensya ng Diyos. Akala natin kinalimutan na tayo ni Lord. Pero hindi po yung totoo. Kasi ang totoo, God is near to the broken-hearted. Sipin nyo maigi, pag may problema ka pa nga daw, pag broken-hearted ka pa, dyan mas close si Lord sa'yo. Diba? Dyan ka mas lalo niyang hindi iniiwan at hindi niya pinapabayaan. Kasi alam niya na mas kailangan mo ng kasama. Alam niya na kailangan mo ng tulong, 'di ba? Kaya totoo yung sinasabi ng psalmist, 'di ba, na I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. 'Di ba? Kasi ang tulong natin manggagaling lang wala iba kundi sa Diyos, 'di ba? And there are times akala natin wala nang tutulong sa atin. Pero alam nyo, ang Diyos, lagi siyang handang. Siya po ay handang saklolo. Laging handang saklolo para sa ating lahat. And sabi, His silence is not absence. It's preparation. Ano pong ini-misinterpret o may misunderstood si Lord? Kapag siya ay tahimik, it doesn't mean absent siya. Kumbaga, it's a preparation lang.
Di ba? Minsan, pine-prepare ka niya for a bigger and greater blessing, kaya siya nananahimik muna, kaya nagkakaroon ng mga, minsan, niya yung mga trials para subukin ka, kasi meron siyang maganda na inihanda sa'yo. Amen? Kaya minsan, may mga pagkakataon kami, lagi kaming ganyan, parang pinapalpan na lang namin yung thoughts namin. Di ba? Na halimbawa, dumadaan tayo sa mga pagsubok, lagi nating naiisip, ay may malaking blessing kaming matatanggap. Amen? Dapat ganon yung konsepto at iniisip natin na kapag dumadaan ka ngayon sa programa, it's a preparation. Hinahanda ka ni Lord kasi malaki ang blessing na darating para sa iyo. Amen? Kasi mas maganda, inihahanda mo na Lord ang character bago yung blessing. Para nang sa gayon, pag nakatanggap ka ng malaking blessing, hindi mo siya kalimutan. Hindi lumaki ulo mo. 'Di ba? Hindi ka yung basta-basta aalis sa kanya, 'di ba? Kailangan prepared ka muna. Okay? Kasi kaya po tong si Joseph. Isipin nyo, di ba? Alam naman natin ang destiny ni Joseph. Una pa lang, ni-reveal na sa kanya yan through his dreams. Di ba? Lumuhod ang bituin dun sa araw, tsaka ang buwan. Lumuhod yung mga uhay dun sa uhay din, di ba? So, ganun din. Alam natin at alam ni Joseph ang kanyang destiny. 'Di ba? Pero alam niya, bago mangyari yung destiny na yon, yung plano ng Diyos, ang dami pang nangyari sa kanya. Inihulog siya sa balon ng kanyang mga kapatid, 'di ba? Ibinenta siya, muntik na siyang patayin. Tapos nung nasa Potiphar's house na siya, tinukso siya nung Potiphar's wife, tapos kinulong siya sa salang hindi niya naman ginawa. Ang dami niyang mga naranasan. Pero ang ending, 'di ba? Siya ang naging kanang kamay ng Egypt, 'di ba? So dito niyo makikita na Joseph waited years in prison but God never left him, 'di ba? And alam niyo po, sa mga nararanasan natin, minsan madiling man 'yan o mahirap man 'yan, pero ang assurance po ng Panginoon sa inyo, sa atin, 'di ba? Sa gitna ng 'yon, hindi niya tayo pababayaan. 'Di ba? Hindi niya tayo iiwan. Kagaya nga po na nangyari kay Joseph, 'di ba? Isipin niyo maigi, nakulong na siya. Pero pinabayaan ba ng Diyos si Joseph? Hindi. Kasi kahit sa kulungan, siya pa rin yung pinagkakatiwalaan. Siya pa nga yung nag-interpret, di ba? Ng mga panaginip ng dalawang jailer din nakasama niya. So meaning to say, ang Diyos ay sumasakay Joseph. And kung paano na sumakay Joseph, di ba, si Lord, ganun din po siya sa atin. Amen? Hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kasama mo si Lord nung tuyo ang ulam mo. And kasama mo rin si Lord nung lechong baka o lechong manok ang ulam mo. 'Di ba? Kasama mo si Lord nung nagkamote ka. And kasama mo pa rin si Lord nung kasama mo rin si Lord ngayong may kotse ka na. Amen? So ganon, 'di ba? Kasama mo si Lord nung nakatangka ka ng 75. Okay, kaya ang application, don't feel even when you try sa magkaroon yan. Trust God's process even ka. Amen? Hindi ka niya iniiwan at pinapa-feel His presence. Akala mo lang, di ba, wala siya, pero nandyan siya. Di ba, kaya nga nakakatawa yung mga baby na maliliit. Di ba, kapag nagba-brown out, ano ang pinaka ginagawa ng mga baby? Di ba, ang ginagawa nila, hinahawakan lang nila yung kamay ng kanilang magulang, and then nawawala na yung kanilang mga takot, di ba? Pag dumadating tayo sa dilim ng bahagi ng buhay natin, hawakan lang natin yung kamay ni Lord, ni Jesus. At unti-unti, di ba, mawawala na po yung takot sa atin. Amen? Kasi mararamdaman na natin na hindi tayo iniiwan ni Lord. Okay? And then pangatlo, na kasinungalingan, na minsan ay pinapaniwalaan natin, yung you will never change. Hindi ka na magbabago. Pero hindi yan totoo, di ba? Kasi yung nagsasalita po sa harap nyo, itong Google Meet, minsan ko rin pong naisip yan na hindi ako magbabago. Pero nagbago po ako, praise God. Ayan. So from glory to glory, unti-unti, binago po ako ni Lord. Yung mga tao sa church, yung mga
nakikinig dito, di ba? Lahat po tayo, binabago po tayo ni Lord. Kaya hindi totoo sinasabi ng demonyo na hindi ka magbabago. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? The old has gone, the new has come. Di ba? Kaya nakakatuwa kahit sa church pa lang po, di ba? Kahit sa mga kakilala natin na Christian na rin, makikita natin paano silang binago ng Panginoon, lalong-lalo na si R. Hindi, si John Rex pala. Di ba? So, isipin nyo, sila Jess, di ba? Pag nakita mo yung buhay nila, si Raylene, ayan, yung mga nag-heart yan. Di ba? So, pag nakita natin yung mga buhay natin noon, ay talaga naman, makikita na, mapapis the Lord tayo, na binago tayo ng Panginoon. Pero minsan ganito, yung up to now, 'di ba? God is in the transformation business. Okay? At ang katotohanan na ito, alak nagbago, 'di ba? Dahil sa Panginoon. God is in the business of God's bago grace si Lord. Okay? From dataan na natin. In past, hindi porke ganito ka dati, ganyan pero lang po si po tayo kasi ang totoo din tayo maging hard sa sarili natin. Hindi pwedeng hindi natin siya mabanggit pag usapang ganito. Bakit? Kasi Paul was a murderer but became a missionary, di ba? He was, di ba, a persecutor pero included sa Panginoon. Di ba? Pinapatay niya is ni more babaguhin yan ni Lord. 'Di ba? Huwag kang magrereklamo, itaasa mo, yung tatay mo, yung asawa mo. Oh, ganito talaga 'to. Babaguhin yan ni Lord. Lahat po ng laman ng bahay natin, babaguhin ni Lord in Jesus name. 'Di ba? Lahat ng mga nakikinig dito, babaguhin ni Lord. Kaya ang application dito, don't give on yourself. Kasi bakit? God hasn't, 'di ba? Si Lord,
hindi siya nagi-give up sa atin. Kaya naman, wag tayong mag-give up sa sarili natin, di ba? So, tayo po ay wag mag-give up. And then, pang-apat, na kasinungalingan ng demonyo, you are alone in this struggle. Ayan. So, minsan, 'di ba? Tayo po ay naniniwala o napapaniwala tayo sa sinungalingan na na mag-isa lang tayo sa struggle na 'to. Kaya dapat ito lagi natin tatandaan 'to. Lalong-lalo na ngayon umuulan. Madalas maraming mga tao nagdadrama pag umuulan, 'di ba? Nagmo-moment, tumitingin sa bintana, titingnan yung ulan, tapos iisipin mag-isa siya, walang nangyayari sa buhay niya, di siya makapag-mall, 'di ba? So iwasan natin yung kasinungalingan natin. Ay, natin. Kasinungalingan nyo na mag-isa ka in this struggle. Wag. 'Di ba? Bakit? Kasi sabi ng Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Tag-ulan, summer, taglamig, kasama Lord. 'Di ba? Anong panahon man, kasama natin si Lord. Umulan, umaraw, kasama natin si Lord. Araw, gabi, kasama natin si Lord. Alam nyo, na sa Japan nga daw, madalas, ang mga tao nagpapakamatay tuwing gabi. Alam niyo kung bakit? Kasi pag tuwing gabi, ang nangyayari, di ba, dyan na tahimik, dyan tumitigil na, di ba, kumilos ang mga tao. And ngayon, nakakalungkot kasi sa tuwing gabi, doon na sila nagsusuicide. Kapag nila, ang lungkot na ng mga, ng oras, tapos may problema pa sila, dyan, nag-iisip na silang wakasan ng buhay nila. Pero, sa mga nakakapakinig nito, wag po natin iisipin yun kasi hindi yun totoo. Kasinungalingan yun galing sa demonyo. At ang demonyo, demonyo talaga. Kaya wag nyo siyang papaniwalaan. 'Di ba? Sabi, the enemy isolates us to weaken us. Minsan ang gusto pa ng demonyo, mag-isa tayo. 'Di ba? Kaya minsan, 'di ba, ang ugali natin, wag tayong ganun. Yung parang kunwari, pag may problema tayo, ang gagawin natin, pupunta tayo sa sulok, 'di ba? Magmumukmok tayo, 'di ba? Gagan tayo, tas maya-maya, yun nga, kahanap ka na ng blade, 'di ba? Tas gigilitan mo na yung kamay mo, 'di ba? Which is wrong, which is talagang absolutely wrong. Kailangan pag kunwari dumadaan ka sa struggle, kalungkutan o mga problema, oo, pwede ka mag-isa, pero ang dapat goal mo, mag-pray, 'di ba? Pero kapag kunwari meron ka mga problema, diyan ka na dapat maghanap ng fellowship, 'di ba? Umattend ka ng umattend sa Bible study, sa prayer meeting, sa mga pagsisimba. Huwag mong hayaan na ma-isolate ka. Huwag mong hayaan na mag-isa ka lang, 'di ba? Sabi, it makes you believe no one understands. You're the only one. Mali ka, 'di ba? Kasi hindi lang naman ikaw minsan ang 'di ba, nawawalan ng budget. Meron ding mga iba diyan. Hindi lang din ikaw, 'di ba, ang nalulungkot. Marami kaya nalulungkot din, 'di ba? Pero pinaglalabanan. Hindi lang din naman ikaw ang nawalan ng trabaho, meron din, 'di ba? Pero nakakaya 'yan sa tulong ng Panginoon. Hindi lang ikaw ang merong mga makulit na anak. Marami din. Ay, sobrang dami din, 'di ba? Pero 'wag mong kikitilin ng buhay mo. 'Wag kang mawawalan ng pag-asa by that struggle and problema. And lagi kang may kasama. Ang katotohanan dito, God is with you talaga. Pag may struggle ka, pray ka kay Lord. Pray ka sa Diyos. 'Di ba? Tapos noon, sama ka ng sama sa church. 'Di ba? Kasi alam niyo, ang happiness, ayan. Okay? Kaya kapag masaya ako, masaya si John Rex, masaya si Tita Edna, pag kami nagsama-sama, ano, shinare mo sa church, madidivide yan. Di ba? Ibig sabihin, madidivide yung lungkot. Kasi bakit? Pagtutulong-tulungan. Di ba? Ay, hindi. Kaya mo yan. Di ba? Pagpe-pray natin yan. Di ba? Kumbaga, kaya yung ganito na laki ng problema mo, lumiliit. Kapag share mo una sa Diyos, tapos pangalawa, pag sinishare mo sa mga kapatid mo sa Panginoon. Bakit? Kasi ipagpe-pray ka nila. Di ba? Tingnan niyo, sabi, we are called to bear one another's burden. Di ba? Kaya kapag kunwari, shinare mo na, di ba, na naiibsan ay,
naisip siya na, ay, oo nga. Baliktad ba? Kung ito ko sa project namin, di ba? Sasabihin ni Jess, di ba? Paano pa ganun? Yeah, so we are called to bear one another's burden. Okay? Kaya tingnan niyo si Elijah. Akala niya minsan tayo lang nakakaramdam nun. Pero si Elijah, ganun din pala, nakaramdam din siya. Sa 1 Kings 19, naramdaman niya na parang mag-isa na lang siya. Pero ang sinabi ng Diyos, uy, Elijah, meron pa akong 7,000 na faithful, no? Akala mo lang mag-isa ka. Pero there are 7,000 faithful pa na lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos. Kaya tayo, minsan, parang iniisip natin, ako na lang yung naglilingkod sa Diyos, ako na lang ang tapat sa Diyos, o ako lang ata may problemang ganito. Hindi, marami, 'di ba? At kapag tayo sama-sama, kaya nga 'di ba, I encourage everyone sa lahat po ng mga nakikinig, kung wala ka pang local church, 'di ba? I encourage you, 'di ba, na sumama ka po sa amin, 'di ba? Meron po kaming church nasa Putatan, meron sa Main, meron dito sa Lakeview, meron sa NHA, meron sa Bayan, sa Tunasan. Kung ikaw ay taga San Pedro, ay meron doon, 'di ba? Send the light. Okay? Ngayon, kung meron ka ng local church, I encourage you din na magstay doon at mas lalong maging dedicated, mas lalong maging devoted. Kasi you need the church and also the church needs you. Okay? Para mag-encourage dyan, para mag-pray for one another. Naintindihan? Amen? So, sa ay mag-reach out tayo. Pag tayo po ay may mga struggle, and wag po tayong mag-iisa. Okay? Kaya naman, meron pa rin nagkakaroon tayo ng kasalanan sa mga pinapakingaramdaman na hindi dapat nating naramdaman, o kaya naman yung kamay natin, pinangsapok natin, pinangsuntok natin. And there are times, parang naiisip natin, naku, hindi na ako papatawarin ng Diyos, nakakahiya sa Kanya. Diba? So kasalanan daw yan ng demonyo. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya, one signs ng matured ka na kay Lord is kapag daw ikaw, mabilis kang mag-repent at mabilis kang mag-move on. Kaya halimbawa, ikaw, alam mo na mali yung nasabi mo, mag-repent ka agad. Sure, 'di ba? Kaya tatandaan natin to make it nga na balance. Hindi kasi kasi ang isa sa mga sign license itong verse na to para paulit-ulitin natin ang natin. Siyempre, yung grace ni Lord, siya yung nag-e-empower sa atin to do right, 'di ba? Kaya naman, let us continue do what is right, 'di ba? And do what is God's will. Sabi nga, the enemy uses guilt and shame to block repentance. 'Di ba? 'Di ba ganyan? Yung dapat pupunta ka na sa church para mag-pray, magpe-prayer meeting ka. Pero dahil may nagawa kang mali o kasalanan, wala, ayaw mo na lang pumunta. Di ba? Iyan ang tinatawag na guilt tsaka shame. Yung nagigilty ka, tas at the same time,
Nakakahiya kasing ano, kaya 'di ba minsan, 'pag ikaw nagre-repent ka sa hindi mo pagbabasa ng Bible, mag-i-start ka na naman sa Genesis o kaya mag-i-start ka na naman sa Matthew. Tapos dumating yung time hindi ka na naman naging consistent, kaya mag-i-start ka na naman sa Genesis, 'di ba? O kaya mag-start ka na naman sa Matthew, 'di ba? Yung ayan, uusad ka na naman, nagna-numbers na ano, nasa numbers ka na. Eh bigla tinamad na naman sa numbers, 'di ba? And then magsasorry kay Lord, balik ka na naman sa Genesis. Pero yan, dapat tuloy-tuloy lang tayo. 'Di ba? Hingi mo ng tawad sa Panginoon, ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mo, 'di ba? And sabi nga, He whispers, you've gone too far. Minsan, ang binubulong niya sa'yo, 'di ba, napakalayo mo na, hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Pero, napakalaking kasinungalingan yan. Kasi ang katotohanan, God's grace is greater than any sin. Kaya nga nakakalungkot yung mga Kristiyano na hindi baliba sa Diyos dahil sa guilt tsaka sa shame. Eh yan ang number one din, numero unong armas ng demonyo, yung papahiyain ka niya, di ba? Yung hihiya ka niya, pero wag mong hayaan, di ba, na ma-down ka sa hiya. Kaya nga sabi ni Pastor Mon dati, ang hiya daw, pride yun, di ba? Kaya kung ayaw mo na bansagan kang proud o kaya naman mayabang, ay hingi mo agad ng sorry kay Lord, tapos lapit ka agad sa Kanya. 'Di ba? For example ulit, yung mga bata, 'di ba, na madudumi, yung mga batang madudungis, 'di ba? At nadungisan, 'di ba ang ginagawa nila in order na luminis ulit sila, kanino sila lumalapit? Sa nanay o tatay nila, 'di ba? And after noon, ang nanay at tatay hindi syempre hahayaan na matulog na lang o pumasok ng bahay na madungis. Ang gagawin, papaliguan, 'di ba, lilinisin. And alam nyo, ganun din tayo. We are the children of God. At kapag nadudumihan tayo ng mundo at ng kasalanan, wala tayong dapat gawin kundi lumapit sa Diyos. At siya mismo ang maglilinis sa atin. 'Di ba? Kaya tayo, nagba-Bible study tayo, nagsisimba tayo, hindi dahil malinis tayo. 'Di ba? Kundi nililinis kasi tayo ni Lord. At lilinisin pa tayo ni Lord. 'Di ba? Sabi nga, there is no condemnation, tayo lumalapit. Hindi tayo harapan ipit sa Kanya. Kaya naman tayo in Christ Jesus. Kapag na kay Lord ka, hindi ka niya i-condemn. Diba? Kapag kunwari, hindi ka nakasipot, 'di ba? Dahil nga nawala yung signal mo, 'di ba? Hindi sasabihin ng Diyos na kunwari pagka-attend mo ulit sa next Tuesday, ha, tingnan mo tong tao na to. Ngayon lang ulit nagpakita. At sino ka, 'di ba? Hindi siya manggaganon, 'di ba? Kundi si Lord gusto niya na lumalapit po tayo sa kanya. Just like the prodigal son in Luke 15 was welcomed home with a celebration, ganun po tayo. Wini-welcome ni Lord every time na lumalapit po tayo sa Kanya. Amen? Kaya yan yung 5 na hindi natin dapat pinagdaan. Yan po ang kasinungalingan ng demonyo. At ang application dito ay come back to God no matter what. Kasi bakit? His arms are always open. Amen? Kaya in conclusion, sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Kaya ang pinaka magandang gawin natin dito ay talagang tapatan natin ng katotohanan yung mga kasinungalingan ng demonyo. Dapat lagi mong alam yung Word of God. Lagi mong pinapaalalahanan yung sarili mo ng salita ng Diyos. And sa conclusion nga, Satan's lies lose power when exposed to God's kapangyarihan niya once na tinapatan na natin ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya naman, lagi nating pakinggan, lagi nating i-meditate ang God's Word. Sabi, God's Word is the best defense against deception. Kaya yun lang po, to God be the glory. Yan po ang lies we often believe from the enemy. Okay, so palakpakan natin si Lord and po tayo ngayon. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man po ang panahon o umuulan man, gusto ka pa rin namin, Lord God, bigyan ng panahon at bigyan ng oras, Lord God. At gusto pa rin namin, Lord God, pakinggan ang iyong mga salita. And thank you very much, Lord, dahil sa tuwing nakikinig
kami ng Word of God, na-encourage kami, nako-comfort kami, napapalakas po kami nito, Panginoon. Kaya salamat dahil may Bible, salamat Bible study, salamat din po dahil may fellowship, Panginoon. At higit sa lahat, salamat dahil mayroon kaming Diyos na nagbibigay sa amin, Lord God, ng assurance ng aming kaligtasan na tumatanggap sa amin ano man ang dumi at kasalanan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat po ng mga pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan. Right now, I pray for our brothers and sisters na tulungan mo po sila na maging matibay sa salita ng Diyos, Panginoon, nang sa gayon, hindi po sila maniwala agad-agad sa kasinungalingan ng demonyo, Panginoon, Lord God. Instead, Panginoon, tulungan mo po sila to be firm sa salita mo, Panginoon, in the name of Jesus. Alisin mo po ang lahat ng mga gumagambala sa isip namin, lahat, Panginoon, ng mga nagpapagulo ng puso namin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. O ang stronghold ng kaaway, Panginoon, sa buhay namin. And let us lead, Panginoon, Lord God, with the freedom we know, Panginoon, from the Bible. And salamat, Panginoon, dahil hihipuin mo po bawat mga nanay at tatay na naririto, bawat mga anak, Panginoon, at pamilya, Panginoon, na nakikinig ng aming Bible study. And we decree and declare, Panginoon, na habang nalalaman namin ang salita mo, mas magiging malakas at matatag kaming Kristiyano, Panginoon, and we will survive, we will be victorious, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdadaanan at pinagtatagumpayan namin. Kaya thank you very much, Lord. Lagi mo po kaming ingatan, pagpalain, at ibigay ang aming pangangailangan, Lord God. Pagpalain mo po ang online Bible study namin, and we decree and declare na dadami pa po kami, Panginoon, sa mga na araw at panahon. Yan, sa iyo na nga po namin binibigay ang pinakamataas na puri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ayan, so announcement po. Nawa po ay magkita-kita po tayo sa ating church anniversary.